Alright, so andito pa rin tayo sa Pilapil Farms. Kasama pa rin natin si Sir Nelson Lee, ang owner ng farm. Yes. So kahapon pa tayo dito, nag-tour na tayo, tinignan natin yung farm component, yung black pig, yung duck, chicken, tapos yung water refilling station, business, yung water refilling station, itong accommodation, napakagandang dome accommodation na may experience mo yung nasa farm ka pero yung comfort, no? Yes. Hindi sinasacrifice yung comfort, air condition with hot shower, Yes. kompleto. Tapos swimming pool, no? Nag-swimming tayo kaninang umaga, last night, bonfire. Tapos Videoke, masarap na food, na experience mo yung oo, yung dito lang sa farm. Yes. Ganun lang yung but yung experiencer, di ba? Dome experience. Yes, Iba. Yung experience actually yung pinakaiba. Yun na nga yung kadalasan kasi mga pagkagaling Manila, pag pumunta sa farm yung kids, Mama, what can I do? I'm bored. Di ba? Yun yung number one na dapat ma-eliminate natin kasi ang target natin dito, yung next generation na magiging farmers. Yeah. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ikaw na. Taga dito pa talaga. Bali, probinsya ko Bacolod. Dali. Kamusta tulog niyo? Ay, hilig na hilig. Oh my God, ano gusto natin marinig? Music to our ears. May yung table ni Sir doon, hindi ko lang, yung naka-fold. Dapat talagang ka nagtrabaho. Alam mo yung mga taga Manila, punta ng province, may experience lang nila yung ganito, then Monday na ulit, back to work. Yan ang advantage ng malapit sa Manila. Oo. Tsaka this one kasi hindi masyadong malayo. Manila pa rin talaga ang market eh. Market, Manila pa rin. Manila pa rin. Kaya pag Kahit ano. nag-set up ka sa malayo, Yes. Yung Jun, Bali Plato, Kutsara, Theodore Basso. Exercise diretso tayo, na. Sir Bado. dito, Exercise tayo, papasok tayo dyan. Itatouch natin yung orange, yung wall orange, tapos babalik rin tayo agad. Ha? Sama natin sa ano yan. Masaya yan eh. sige. Game. Gusto mo bago kumain? Ngayon na. Ngayon na. Para- Palit lang ang Kulang t-shirt. sa movement si Daddy eh. Eh hindi, yan na nga yung exercise. Tuloy-tuloy nag-inflate siya. Pag tinanggal mo siya, Mag-ano? mag-deflate siya. Yes, okay. Check natin. Okay, medyo may pagka-wet area siya. Kasi minsan galing sa pool, diretso siya dito. Okay, Sir Bud, ngayon exercise tayo. Ha? May stretch pa. Oo. Pasok tayo dito, touch natin yung orange na wall, then Okay. balik ulit tayo. Okay? Parang race to, ganun. Parang race na rin. Okay. Game. Kahit dito tayo mag-start, pwede. Okay. Ayan. Sige. Get set, go! Tapos, Balik ka na, balik na! balik na? Balik. Hanggang dito lang. Okay. Ano lang tayo, pambata lang muna. Woo! Madalas pala. Oo. Ano ba, para tayo mga bata ulit dito. Madalas.
Madulas. Yan. Yan ang exercise natin for today, Sir Bud. Asaya, di ba? Ha? Oo. Dahil. Wala yun. Yun lang yun, ha? Yes, yun lang yan. Then yung after dun sa, ito kasi medyo easy part to. Then yung next natin medyo mas mahirap na. semi. Ito yung difficult. Ito yung hindi naman siya difficult. Ito yung finishing adventure side. Hanggang medium. Yes. Medyo basa lang. Basa. Dito. Okay lang. Panalo, Sir Bud. Yan ang ating exercise. Short exercise for today. Ay, try nyo na rin, madam. May exercise ka pala talaga. Talaga? Oo. Go daw. 1, 2, 3. Nadulas na. Bas. Bas. Ella! Ay! Masaya naman pala eh. In-experience din natin yung obstacle course, yung inflatable. Yes. Oh, sobrang enjoy ang bata dyan, sigurado. Yung feeling na nakatira ka sa dome. Parang ka nasa space. Yeah. Yes, everything. Yung sarap ng simoy ng hangin. Yung feel na feel mo yung amoy. Ibang-iba. Ibang-ibang experience din yung nasa swimming pool ka, pero rice field ang katabi mo. Ang Yes. background mo, ang katabi mo, rice field. Sobrang ganda. First time napatalon si Sir Buddy. Oo. Sobrang ako naman natutuwa. Nabigyan ako ng chance dito sa agribusiness. Thank you. Sobrang machi-cherish ko to forever. Okay. Sir, kung isa-summarize natin yung experience dito sa farm, ano ang masasabi mo? Dito muna tayo sa accommodation. Accommodation. Dito nyo mafe-feel yung nakalabas ka talaga ng Manila. Tanggal yung stress. Yung dito mo magagawa mag-bonfire na hindi mo pwedeng gawin sa Manila. Dito makaka-swimming ka. Then hindi walls yung nakapaligid sa iyo, which is open. Yeah. Which is malaking factor dahil nga yung feeling na parang mong nalalabas yung stress mo. Sumasabay siya sa simoy ng hangin. Then, kung napapansin nyo, nag-ihaw tayo kahapon kasi parang magkombinasyon yung pool at saka ihaw. Parang barbecue party lang. Yes, Ganun ang ganun. dating. Plus, doon pa tayo magkakain sa kubo, which is na-enhance your experience. At ang advantage nito, nandito ko lang sa Antipolo. Yes, perfect, yes. Then, hindi na sa sacrifice dito yung purified water na kasama ang dispenser. Meron ding ref, aircon, hot shower, lahat ng mga amenities na high-end. Nandito. na. Oo. Hindi natin nasa-sacrifice yan. Yan talaga ang pinakamaganda doon. Gusto mo na yung farm experience, pero hindi mo Enjoy isa-sacrifice yung comfort. Yes. Yeah. Hindi kayo mapapawisan. Oo. Kamusta? Parang naging bata ka na nasa loob ka na uli, no? Parang nawala yung computer. Ngayon, may mga kaibigan ako papahanap sa akin. Ngayon sabi ko, honest opinion. Sabi ko, kung bibili ka tapos wala lang, okay naman. Pero kung consider mo may maintenance yan. Pangalawa, kasi pag tinirahan yan, baka mawala sa'yo. Kasi may mga ganun, minsan may mga nag-squat eh. Kailangan ng medyo maintenance. Yung maintenance sa lang siya. Kikita yan o hindi. May nakabantay ka. Mas maganda kung rice field, kunyari wala ka man income, pero meron kang ani, yun yung pambayad mo sa caretaker mo, okay na yun. Kasi yung value ng property mismo, mataas na eh. Ito mahirap lang rin kumuha ng tao ngayon. Tapos pakita ko sa inyo yung water station. Dito, ang concept ko sa water station,
20 pesos lang. Kasi sa Manila, 40, ganyan. 35 yan. Depende sir sa 40. klase, di ba? Purified. Ito purified, 20 pesos. Pero Mura. wala kaming deliver. Pick up. Kunin na. Okay. Kasi na-experience ko sa may Manila, halos karamihan ng mga expenses na pupunta nila sa workers. Delivery, number one, yung mga nag-deliver. So pagka in-eliminate mo yung mga sidecar, yung mga repair ng mga sidecar, yung mga pan-delivery, yun lang mismo. Pwede mo siya i-cut sa 50%. Kung sa bawas. Mas maliit siya, pero maganda, konti lang yung wala ka ng sakit ng ulo sa deliver. Umaya, pakita ko sa inyo. 2 to 3,000 a week pesos yung water station. Kita na. Average 3,000. Kita na rin yan. Kita na. Kasi yun na nga, wala ka ng expense, wala ka ng upa, meron na lang kuryente. Eh, deep well yung source din, so wala ka na rin nawasa. May nilad pala, ganun. O, kung titignan mo pati yung okay lang siya. Okay naman siya. Kumikita siya. Dahil yun yung forte ko. Mamaya, magtayo ng water station dito. Maunahan pa ako. Sayang kasi 20 years na ako sa water station. Kabisado ko na rin yan eh. Talaga? Sayang mamaya makuha pa ng iba. Kaya inunahan ko na. Madami kang branches. Ano? Isa lang. Kasi ang mahirap, yun nga yung tao. Deliver. Once na mag-branch out ka, Tao. dadagdag rin. Mahirap bantayan. Kaya yung mga after yung water station, ang mga branch out ko is, ang mga business ko after na yung TARP, Airbnb, ganyan. So, ayoko na sa water. Mabigat eh. Okay, sir. Going Birthday. naman doon sa side ng business. Okay. Alam ko, Chinese ka, magaling ka magnegosyo, syempre. Gana lang. Kumusta naman yung experience mo ng ganitong klaseng business? Kaya medyo late akong ma-invite ka uli dito dahil nga pinapakiramdaman ko rin. Kasi for sure sabi ko na nga ba tatanungin mo yan eh. Oo, at hindi ko pwede sabihin na kakasimula ko pa lang hindi pa sigurado na ganito yung magiging sales ko. So natapos na ako sa honeymoon period. Then nandito na ako sa stage na medyo after honeymoon period. So yung honeymoon period ko nag-average ako ng 5 times a week. At least may clients booking. dito. Yes, may booking. Okay. Ngayon, after mga 3, at least yan, 3 times a week. Is that a good number? Yung Yes. booking na yan? Yes, sakto lang yan kasi ang target natin dito, hindi lang ito eh. Ang target natin dito is sana magaya tayo sa ibang bansa na bakit yung mga Pilipino pupunta pa sila ng Manila para magtrabaho. Kasi chain reaction yun. Basta ang purpose nito is magkaroon ng income generating ang mga farmers. Ang locals. Ng weekend lang. Okay. Maganda nga yun eh. Weekend lang. Then weekdays, kung gusto nila magtrabaho or what, go. Then weekend, ma-feel ng mga galing Manila kung ano yung feeling ng ganito. Oo. Ang ano kasi doon, yung rice field kasi, yes. malaking rice field kasi dito. Once na na-establish mo na yung rice field mo, may waiting time na. No waiting time for the harvest. So, yung farmers, Walang ginagawa yung mga farmers. maraming time na bakante. Yes. And alanganin sila pumunta ng Manila dahil may mga binabantayan rin sila mga bahay, mga bata. Oo. And kailangan pa rin niyang pasyalan yung do konti na yung activity dun sa farm, kailangan pa rin niyang tignan-tignan. Kailangan pa rin. So, ito yung maganda yung target na gano'n. 2 to 3 times a week. And kontento na tayo doon. Doon. After, bukod kasi doon sa mga dates na yun, nandyan nagpo-focus sa
sa planting, focus kami sa planting, focus kami sa mga water station, sa mga meeting, sa mga iba pa. Ano ba yung strategy mo, Sir Nelson? Ikaw ba yung tipong hindi nagmamadali kumita or kailangan kumita? Ano ba yon? Ako, more on future-proof. Malaking bagay kasi pwedeng income generating ka ngayon. Yung cash flow mo okay ngayon, pwedeng after 2 years, after 3 years, pwedeng iba ang situation. Oo. So, nag-a-adapt ako yung tipong businessman na nag-a-adapt sa situation ngayon, kung kamusta ba yung situation, ano yung sa tingin kong in the future, hindi mawawala. And para sa akin, yung mga birthdays, mga occasions, yung mga family gatherings, yan ang feel ko na hindi mawawala sa atin, yung mga lugar na mapupuntahan mo at mawawala yung stress. Para sa akin yan yung mga So tama Hindi ang mawawala. decision mo na mag-set up ng ganitong klaseng business. Yung accommodation, yung tourism somehow, okay, yes. na nandito sa medyo probinsya na side. Na pero malapit sa Manila. Yes, para sa akin hindi ako nagsisisi dahil halos lahat 90% ng reviews is sobrang okay daw. Okay. Sobrang okay siguro. Happy sila. Ikaw na rin mismo magsasagot dyan. Yes. Sobrang happy sila. Sobrang natuwa sila. Sobrang napapawaw sila. Oo. May mga reviews ako sa Airbnb. May mga reviews rin ako sa online. Ang biggest factor for me yung alam mo yung feeling na meron kasi yung mga resort na sobrang intensive yung infrastructure, 'di ba, na hindi mo tipong ma-feel yung farm. Yes, Hindi mo ma-feel yung farm. Yes, oo, kasi humabol sila sa ganda, yung pag makita mo, wow. Nandun, humabol sila sa, ano tawag dun, sa ganda. Well, dito ang pinoprovide natin yung experience. Yung experience, Enjoy, yes. yung Family yung gathering. makikita mo talaga na farm. Yes, habang may nagsiswimming ka, open na open, may kumakanta dyan, may nagbo-bonfire habang nagsiswimming, nagpapalitan, init, lamig, kailangan mo ma-feel eh. Okay. Hindi mo siya ma-explain hanggat hindi mo ma-feel na gano'n. So, kumusta, sir, ang itong negosyo na to, kung i-rate mo, maganda ba siya? Kung may pera, yes. Kasi, ang development, once na dinevelop mo, good na yan for 50 years eh. Okay. Once na yung foundation mo, maganda yung pagkatayo niya after 50 years. So, hindi ito tulad ng mga magka-crop ka ngayon, gulay or something, after ilang years, pag-harvest mo, wala na uli yun. Tapos Sira na. mo ulit. Tapos na. Ito, long term, andyan pa rin yan. Bumagyo, andyan pa rin yan. Mag-climate change, which is sobrang laking problema ngayon. Climate change, andyan pa rin yan. So, yung investment mo dito, walang tapon, walang problema. And considering tumataas din ang mga materials ng mga nasa hardware ngayon, Yeah. after ilang years, tataas ang mga prices ng mga bakal, semento. At least, nagawa na siya ngayon pa lang. Dito ba? Tara dito. Ito si Pilay. Hello. Dali, Ito si Pilay. Bakit Pilay? Pilay kasi siya. Inborn siya. Inborn. Sorry, makalat. Wawa naman. Yes, kawawa. Nakakatuwa lang rin. Diyan ka lang, Pilay, ha. Paggabi, tumatahol yan pag may bisita. Ito yung water station natin. Pasok kayo. May paakyat, ha. Tingnan. Oh. Yes, oo. Yan yung water station. Kaya, purified to. Then, ang story nga nito is, ano yun? Pandemic, hindi natuloy. Kaya, dito ko dinala.
Laki, no? Taray Farm, tapos naka-purified pansarili. Ngayon, dahil nga marami naman nagagawa nito, pagka may mga kapitbahay dito, naghahanap ng purified, nagpapaigib ako. Pa 20-20 lang, ganyan. Ito yung seals niya. Pagka purified dito. Ito naman, yung sa labas. So, nag-a-average yan ng mga nasa 1,500 dito, 1,500 din dito sa labas. Ito yung sa labas namin. Anong difference nun? Ito yung una. Ito yung mineral. Ah, Mineral, galing lang siyang deep well. Okay. Tapos dumadaan lang siya sa mga filters. Then, carbon, sediment filter. Then, may UV siya. Kumbaga, pampatay ng bakterya. Safe to drink na. Pero, pag sa quality, iba pa rin yung quality nung purified, yes. Dito, self-service sila. Donate na lang sila dyan. Minsan 10 pesos. Then meron ding Nawasa source. Ayan, minsan nandun may igib silang dito kasi walang deep well pa dito. So may mga iba dito wala pang deep well. So pwede sila mag-igib. Buksan nila dito. Then donate rin sila dyan. donation na lang. Donate box yan. Tapos baka magkaroon din dito ng parang laglag ka ng 5 piso pang car wash. Motor wash, yes. Ito masarap din tumambay dito. Minsan nagtatanong yung mga, ay, baka mauntog ka. Yung mga client namin, sabi, saan ba pwede mag-smoke? Normally dito namin pinapasmoke. Kung meron. At saka pwede rin pala dun sa bonfire. Itong bahay na to, nung na-acquire ko to, nandyan na yan. Kaya, Dating bahay nila. dating bahay. Ayoko na rin galawin dahil baka magpapalit rin ako ng plano dyan pagtagal. Temporary na lang yan. Good for ilang years. Yan. Pwede tayong dumaan na lang dun sa side. Dun tayo sa likod. Ito yung kalsada nila. Okay, yan ang view. Ganda, no? Nakaka-relax, no? Kahit ano, saan ka tumingin may rice field. Ay, tsaka may sakayan din dito ng jeep. Ah, Yes, papuntang Antipolo. sa city proper. Yes, sa diretso sa Antipolo, I-Mall Antipolo, papuntang Sitio Gipit. Yun, na jeep, dadaan dito yun. So, mabilis mag-jeep. Kayang-kaya mag-jeep. Ayan, pwede rin tricycle galing city. Ganun. Hello. Ito ever since, wala nang palay dito. Oh, ginawa Ito mo rin wala, lahat to. Wala talaga to. Ito, talagang area to ng pahingahan. Wala pa yung bahay na yan. May kubo dito. Yung na-acquire ko may kubo dyan. Parang tambayan. Kasi presko dito. Sarap nga dito. Tambay-tambay. Malulusog ng mga namin, no? Ducks. Diba? Quality. Kinakain nyo rin to. Pero more on na-checkbuhan mo pa yun? More on binibili siya sa Binondo. Talaga? Sobrang high demand siya. Oo, kasi yung mga Chinese, hindi sila gaano kumakain ng manok. Ng manok. More on ganyan sila. Duck. Ducks, oo. Di dapat ito paramihin mo kung may Yes, market ka pa. yes. Oo, yan ang target ko ngayon. Kaya yung chickens ko nabawasan. Hindi na. More on, yan na yung magiging target ko sa ngayon. Ito pa lang kasi ako after, nung nag-pandemic, wala pa. Nung 2020, tsaka ako 2021, tsaka rin ako mag-start mag-develop niyan. Ang ganda ng kawa, oh. Ay, Saan oo galing nga. to? Gusto mo swimming? Di ba ito yung mga ginagawang Yes, oo. swimming? Ito, yung pang Instagram. Ito ngayon, dito namin yung binabalatan yung mga baboy. Ganun. Ah, okay. Oo, so nilulublog. Na nakasindi rin. Pakuluan. Pakuluan. Yes.
before, mayroon kasi certain temperature yan eh. Sabi, kung umakyat siya ng 150 degrees, hindi ko alam Celsius ba yun o Fahrenheit. Basta pag lumagpas siya ng 150, yung balat ng baboy, yung balahibo niya, may hirapan ka ng tanggalin. Oo, so may ganun. May certain ano lang. Oo, pagka 130, hindi naman siya hindi naman siya matanggal. May certain heat siya para sa pagtanggal ng balahibo. Yung mga baboys natin. Tingnan, silipin natin ulit yung baboy ngayon. Talagang nila, talaga sila, no? Oo. Gusto nila yung ganyan. Ayaw talaga nila dun sa loob eh. Ano silang gumawa niyan, kaya nagputik ng ganyan? Yes, ano rin nila, nalalakaran na nila. Kaya hindi na nawala. Mawawala yan siguro pagka medyo tag-init na. Meron pa rin, pero parang isang area na lang ang matitira. Parang doon na sila lagi, palitan na sila. Kaya yung mga cemented din, may iba ginagawa nila ng wallowing pond. Yes. Part talaga ng nila. Ang plan dito, babawas ko yung mga yung mga maliliit na breed. Papalit na ako na medyo taas. Duck ang potential sa'yo pala. Yes, dito duck. Lalo na sa Chinese. Importante, parang yan eh, ang ang ganitong farm, parang rin yan, feasibility study. Kunyari, okay, saan yung supply mo ng feed, saan yung supply mo, ganito, magkano yung kita mo, ano yung market mo, sino yung mga target market mo, ganon. Pero, mas maganda kung mag-start ka dun sa market, pabalik. Pabaliktad. Oo, kasi Mas sigurado yun yun. yung pinaka-problema kadalasan. Minsan, okay sa'yo, makagawa ka ng tapos wala palang market. Wala palang market. Ang hirap. Yung pala, hindi pala pasado yung taste. Kaya normally yung mga nag-e-exceed, alam na nila yung market nila, tsaka sila nagtatanim sa farm para maabot yung quality na gusto nila. Then, yung mga nagiging profitable. At, Walang specific na lahi ng duck or itong puti yung gusto nila or yung Peking duck Peking duck gusto rin nila. gusto nila. Oo. Pero ito, Gansa gusto rin nila. gusto Magkakaiba rin lang nila. yung price. Oo. Anong pinakamahal? Gansa. Gansa. Goose yata ang gansa. Oo, no? yung malalaki. Oo. Yung puting Yung malalaki. maingay. Yung maingay. Oo, ganon. Tapos may gray, meron din yatang white. Tapos, yun ang medyo Ito yung good price. anong breed to? Muscovy ba to? Muscovy duck to. Muscovy. So gusto rin nila to. Gusto nila to. Ako hindi ko gaano gusto eh. Sila gusto nila yung lasa niyan. Ginagawa nila miswa. Duck miswa, oo. Yun doon sa kakilala ko sa Sincerity. Kaya sabi ko pag punta ka doon, meron silang sinaserve duck miswa. Yun. Sikat sa mga Chinese. Then minsan sabaw lang, sibut. Sibut sabaw, yes. Para rin sa chicken, may lasa lang siyang iba. Para siya native chicken kasi medyo mas tough yung niya ng konti. Mas firm yung yung meat. Mas firm yung konti. Ay yung steam na binuhusan lang ng ginger and oil. Parang yung white chicken yata. White Yun chicken. sa Chicken yan. Chicken yan, oo. Hindi ko alam kung anong chicken yung gamit nila eh. Then isa pa pala sa Chinese, gusto rin nila yung black yung loob. Parang feather chicken, maraming balahibo. Nakalimutan ko tawag doon. Pero pag tinanggal mo balahibo, Black. itim yung loob. Oo. Gusto rin nila yan. Ito, sabaw. Tapos yung gansa, roasted yata yon. Duck, roasted din, parang Peking duck. Kasi ito more on sabaw. Ito yung mga nakabitin. Peking duck yun. Peking Peking duck yun, yes. Tapos minsan makikita mo sa mga mamahaling reso, pare-pareho size. Meron mas malaki yun, gansa yun. Gansa. Goose na yun. Oo. Ito more on sabaw to, kaya hindi siya roasted. Hindi siya nakalagay dun sa mga bintana.
Is dito kami naglalechon. Ito. Yes. Nilechonan namin. Yan, tara. Doon tayo sa pool. Ready ka na, sir? Yan na, ha? Oh, ano ang advantage mo, sir? Kanina na pag-usapan natin yung dapat number one ka, di ba? Sa negosyo, dapat nangunguna ka, dapat leading ka. Kung hindi ka leading, hindi ka number two. Ako, napag-aralan ko yan sa isang nag-enroll ako ng diploma course on business. At yan ang tinuturo sa amin na kung dapat mag-number one ka. Kung hindi ka, at least man lang, kung hindi mo kayang number one, number two ka. Number 2. Kung number three ka, forget it. Mahirap. Look for another business. Hindi naman yata isa yung book na nabasa natin, Sir Buddy. Pero ganun kasi yung talaga nangyayari ngayon. Yung mga boomers kasi, iba. Ngayon, millennials, Gen Z, ngayon parang Gen X na yata. Hindi ko na nga alam eh. Iba na. Minsan nga, nakokontrol na sila ng hype eh. Minsan, hype itong makikita mo, sobrang haba ng pila. Then after 1 year, wala na. Okay. So, ayaw rin natin ng ganun. Mahirap sumabay sa ganun. Ngayon maganda, yung hybrid ng cross ng millennial, boomers, tsaka yung So, yung mga bagay na after 10 years, nandiyan pa rin. Sustainable. Yes, sustainable. Hindi fad. Yes. Hindi uso lang. Oo, kasi darating at time talagang pwede kang mawala bigla nun, isang iglap. Oo. Bakit kailangan number one ka or number two ka? Ano yung essence nun? Ano ang mensahe doon? Yun lang yung napapansin ko sa mga Gen Z ngayon. May mga tindahan na napakarami ng pila at ang willing silang pumila ngayon to buy the goods na talagang masarap. Hindi lang hype, talagang masarap din, quality. Ngayon, so sobrang okay niya kahit anong price nila, walang pakialam yung tao. Tapos humahaba na rin yung pila. Ngayon, kung ikaw yung number 2, number 3, gagayahin mo lang yon. Too late ngayon sa situation ngayon. Yeah. Ngayon, naalala ko na, tinanong mo, yung advantage ko kasi dito, importer din kasi kami. So, nagpapa-import kami, then nagpa-import kami ng, sabi ko, laki ng advantage ko, laki ng lupa ko, ano pwede kong gawin? That's the time. Sabi ko, pasok ako ng inflatable obstacle course, pasok ako ng dome. So, imported yan. Ang essence nung para maging number one ka doon sa isang negosyo, dapat di ka magaya ng kapitbahay mo. Yeah, i-identify mo muna ano yung strong point mo na ikaw lang ang kayang magbigay nun. Very important yan. Kasi, kunyari, magtanim ka ngayon dito, magaya nila, babagsak presyo, magagaya na ng makabila, babagsak naman presyo, chain reaction na doon. So, kung ikaw lang ang kayang magbigay nun, yun yung strength mo. Mabibigay mo yung premium na price. Yes, i-capitalize mo yan. Yes, So, yan na yung market ngayon. Yun na yung unique proposition mo. Yun na yung market mo. Yung i-attract mo ngayon, yung nangangailangan nung produkto or services na yon na ikaw lang ang kaya magbigay. Therefore, control mo na yung market. Yes. Then, magna number one ka. Yes, tama. Exactly. Kung baga sa feasibility, alam mo na yung kakalabasan mo. Dulo kasi kadalasan yung marketing. Yan. So, pag alam mo na yung market mo and alam mo na yung target mo, tsaka ka magsimula. You work backward. Then, 99% of the time, magiging okay yan. Magiging successful ka. Magiging successful yan. Tsaka yun na nga, kung ano yung strengths mo na hindi ka makokopya ng iba. Kasi, doon at doon talaga magkakaroon ng palitan sa value. Kagabi, tinanong ako ni Sir Nelson, so ano yung step ko? Tinanong ko ba Tinanong mo para... Kala ko off the Oo. Pero sige, sasabihin Hindi ko Sir sasabihin Buddy. kasi mapipreempt.
But yun nga, dapat din talaga hindi ka kumpante. No, Hindi dapat ka kumpante. So, sa case ko, sa vlogging, hindi ka dapat kumpante. Kasi ang competitors nandyan sa tabi mo, ang gagayahin ka nandyan sa tabi mo. So, dapat ready ka, nagpi-prepare ka dun sa next level. Nag-e-evolve, Para yes. mag-evolve ka, para hindi ka nila kaya basta-basta tapatan. Tama. Yun din yung masasabi ko sa case. Kaya hindi ko pa Tulad ako. disclose ngayon Oo. kasi we are preparing for that Secret level. muna yun. Secret muna yan. Tulad ako, pag magpa-vlog ako, hindi ko na, malabo na ako. Ah. Malabo na kasi ang layo ko na. Ganon. But ito, dahil you have access to imports, kaya mo magparating ng bago sa mata ng tao, sa'yo lang nila may experience, di ba? Tsaka timing rin siguro. Isa pa yun. Timing is everything. For Okay. example, isang lot, ibenta yan na mura, Mm. tiyempo na feel mo okay yan. Mm. Maraming nagsisisi sa ganun. Okay. Maraming parents, marami sa mga early boomers, mga parents. Na hindi binili. Hindi binili, sabi sayang, sana kung binili ko to, ganito na value nito ngayon. Dami niya kahit sinong parents tanongin mo. Na-mention mo rin. When is the time? Yun yung When is the time? So, na-mention mo rin kahapon na yung lupa ang pinaka matatag. Oo. Nag-depreciate, pati nga stock market ngayon, nagbagsakan. Nagbabagsakan. na lahat, hindi stable. But yung Pati lupa, always appreciation. Pataas ang pataas yung value. Pati nga yan ngayon, nasa lower than 40 eh. 0.40, hindi naman bumababa, sa 50-ish lang yan. Mhm. Yung parang 30 plus, 37 huling tingin ko eh. Bumaba rin. Nag-iiba. Gold, okay rin naman mag-invest sa mga gold, diamonds, okay rin naman. Property. Pero syempre, ingat pa rin. Ingat pa rin. Tsaka huwag maniniwala doon sa mga scammer. Pag may mga nag-o-offer dyan na, okay, yung ganito mo, ano ko, Yung mga daming ganun ngayon. too good to be true na mga Too good to be true. ang laki ng kikitain mo, mga ganyan. Nagsimula nga yan, dati naalala ko parang meron pa yung mga sisyo-sisyo. Tapos, basta babalik yung persi pag nabenta na yun. Pero, hindi totoo. Wag. Huwag, ingat. Wag. Especially kung hard-earned money yan. Tsaka kung nandun yung question na bakit, kung okay pala, bakit niya pa sinishare? Correct. O, ba't hindi niya siya mag-invest? Ba't hindi na lang niya siya suluhin? Oo. Ga- kunin na niya lahat. Na lang, oo. Oo. Kapatid niya, tulungan niya. Ba't kailangan niya i-share sa public, sa ano? Yun yung masama rin sa social media. Yun yung nakakatakot din. Parang ang dali sa kanila mag-convince, oh. At saka kung kukuha pala kayo ng property, make sure din na meron kayong purpose. Hindi lang siya yung Tiwangwang mo lang. Oo. Bago pa mapasok doon, pati yung for renovation niya, compute mo na. Kasi once na nag-acquire ka ng property, Mas may mahirap ibenta. maintenance cost yan. Oo. Mas mahirap siya ibenta kaysa mabili. Mas mahirap siyang ibenta. Mas mahirap siya. Oo. Lalo na sa gusto mong price. Sana kung nabili mo na mura. Pero kung nabili mo ng ganong price din, gusto mo ibenta ng ganong price din, medyo mahirap sa ngayon. Mahirap maghanap ng bahay. Mahirap siyang gawing pera ulit. Kasi marami nagsasabi na, ito yung value niyan. Ganito yan, 1,000 per square meter. Ang tanong, may bibili ba ng 1,000 per square meter? So, pag may bumili ng 1,000 square meter, that's the only time na sasabihin mo na, totoo, 1,000 per square meter nga. Oo. Pag kayo mga kapitbahay mo, ganun din yung bili. Ganun. Pag sinasabi lang, dito, ano yan, 5,000 per square meter na dito yan. Okay. May bibili ba? Huwag maniwala muna. Pag walang bumili, hindi yan 5,000. Kung alanganin, bangko lang muna. Safe naman yan dyan. Okay. Oo.
So the whole weekend, nandito ka, sir? Once a week lang ako nandito. Once a week. Normally, hindi ako pumupunta ng weekend. Weekdays? Weekdays ako kadalasan. Sa weekend, dyan ako nagdadala ng mga sapal, etc. Oo. Yan na. Sabay na. Halika na. Dad. Nag-iisip ako. Halika na, sir. Hintayin mo na, sir. Papaw lang yan. First time. Tagal na akong hindi nagana eh. Yay! First time po namin makasama sa dami ng pinuntahan natin. Farm resort kami yan. May swimming pool ngayon lang siya lulubog. Wait, Daddy, dito yung hagdan, Daddy. Ito stairs. Magpupo lang muna ako dito. Dito ka dumaan. Direct dito ka. Ahawa ka din. May ano ka pa, idea ka pa na upo ah. Oh my God. First time. Ay, uupo Daddy, lang dito ka muna. umupo. Ano ba? Kaya ba ya? Makwentuhan nga eh. Yan na yun. Yan na yun. Ganun ba yun? Kailangan ba sa Dapat ba medyo hilahin? Doon siya. Hindi, ano mo, first honor? Ganyan? Yes. Honor, first honor. Matatalino ng mga bata doon, di ba? Sintalino namin. Pero ako sa ano, okay. First time mo mag-swimming ha? Sama kayo, sir. Group Peter picture. Omson. Group picture dyan kayo sa taas. Uy, nagulat ako. Yan. Ganda niya. Aakyat na kayo, sir. Solo muna. Daddy, ang cute. Yan. Pero pinagsasabihan ko kasi nangyayari sa akin pag matagal sa akin sumasagot. Totoo naman, sir. Okay, sir. Experiences mo. Ano ang mga natutunan mo dito? Oh, may mga time talaga na maiiyak kayo. Aha. As in, meron talaga. Totoo yan. Oo. Tinamaan din ako ng ASF dati. Mhm. Tatawag na lang sa akin si Panoy. Sabi niya, Sir, 3. Patay? Oo, 3. Pailing ka na. Kinabukasan, Sir, 3 Meron na naman. ulit. Oo. Tapos kinabukasan, Sir, 4. Sir, 5. Hanggang sa maubos, wipe out. Na-wipe out ka rin. Wala talaga magagawa. So may mga bagay na yun din yung reason kung bakit feel ko yung accommodation dahil nandyan yan. Through time, subok yan. Semento, bakal, bihira siya masira eh. Minsan nga makakita ka ng mga abandoned na lugar, nakatayo pa rin yung Structure. structure, pinaka-foundation. Pero matagal nang abandon. More than 50 years na ano pa yung structure. Medyo mahal, yes, medyo mahal. Pero mas mamahal pa yan pagdating ng araw. At saka kung income generating naman, may pang-expense kasi iba. Aside from ASF. Marami kang tinapan. Maraming nasayang na pera. Meron, marami. Madami din. Huwag na natin alamin. Hindi. May experience ko is pag may mga nakikita rin sa online, i-research nyo rin. Dahil hindi kasi yung sabing mali. Depende siya sa lupa mo. Okay. Oo. For example, yung lupa ko dito is maputik pala. May mga halaman or may mga puno na hindi siya hiyang doon sa soil ko. So, yun mga ganun, kailangan mo rin malaman. So, hindi makokopya na may iba. Ayun na lumaki, 5 years na bansot pa rin. Ganun. Sa management, sa tao, sa income. One time, patanim ako dito kasi first time ko eh. Sabi ko, sige,
lahat ng expenses niyan, pagpapatanim dyan, gagastusin ko. Okay. Lahat ng pataba, lahat ng ano ilagay, okay, ginastos ko, binantayan ko siya, tinutukan ko siya talaga. So, kumuha ko talaga ng isang tao na para bantayan yan lahat. Ngayon, to make it short, after 3 to 4 months, nag-ani na, binenta ko lahat, kinompute ko, sabi ng tao ko, sir, kumita tayo ng 50,000. Okay. 50, somewhere that range, 50,000. Sabi niya, okay ha? Okay sir. Para sa akin, hindi eh. Sabi ko, wala, hindi, lugi yan. Kasi yung sahod mo pa. Considering pa yung mga iba pang mga benefits mo. Okay. So, ang point ko dito, pag sinabi ng farmer na lugi, minsan nakakita kayo mga pinapabayaan na lang yung kamatis na lugi. Ibig sabihin nun, talagang negative. As in, Luging-lugi yan. Lugi yun. Hindi sila nakabayad ng, may utang pa yun. Kasi yung sinabi nga niya na kumita, Para sa akin, tutuusin, hindi pa kumita yan. Lugi pa rin yun. Lugi pa rin yun. Or break even. Oo. Oo. Hindi tulad nung Chinese, pag sinabi mo na, wala, lugi, negosyo. Ibig sabihin nung break even pa yun. Kasi Break even yan. Pag lugi yan, nagsarado na yan. Matik na yun. Oo, or nagbawas na ng empleyado yan. Or basta nagko-cost cutting na yan. Oo. Ganun ang ano. Kasi ang difference nung Filipino sa Chinese, yung Chinese, na-factor lahat. Tinignan lahat, ano yung mga Kailangan. expenses na nakita lahat yon. Sa Pinoy, hindi nakikita. Maraming mga expense na hindi nakikita. Yes. Kasama na rin dun sa feasibility study. Then, ang isa pang experience ko dito, ayoko ganong umasa sa feeds, ayoko ganong umasa sa fertilizer. Kaya yung feeds ko, kinukuha kong sapal sa Monte. Kasi, darating ang time, tataas at tataas yan eh. At wala kang magawa para mapigilan. Hindi tulad nitong kumukuha ako ng sapal, nagtaasan na yung feeds, okay, chill lang ako. Kasi, Hindi ka hindi naapektuhan. tayo naapektuhan gano'n. Yun ang maganda. Yeah. Ganon din yung sa staycation. Oh. Hindi ka rin gano'n maapektuhan yan. Kasi nga, hindi ka kumukuha ng input sa iba. Kuryente, tubig, Kaya kailangan scientifically, pag kinakain mo ng feeds, kung Dapat ano may talaga labas yung mo. size niya, dapat mahabol mo talaga yung size niya. At may dispose mo doon sa right time. Otherwise, malulugi ka. Dapat medyo tutok ka dun sa pakain talaga, or sa painom, or sa tao. Lalo na ngayon, minsan yung panahon, hindi mo unpredictable eh. Minsan, hindi maganda yung paglaki ng baboy pagka hindi maganda yung klima sa kanila. Okay, so yan yung mga challenges mo. How about Climate change number 1. Okay, how about the potential? Potential nitong ginagawa mo dito sa farm. May potential, darating yung time, kikita ka ng limpak-limpak, ganun ba? More on stable. Pag magkakaroon ako siguro ng isa pang area dito kasi parang kung di ako nagkakamali, maliit pa lang nakakain ko dito ang space eh. Okay. Kung mag-expand, yes. Oo. Sa ngayon, siguro medyo happy na rin ako dun sa ganun lang. Basta yung cash in, yun lang muna yung cash out. Bala ko dito siguro baka ang next nito, baka dun ako mag-concentrate naman sa baboy or dun sa ducks. Maganda yung sinabi mo, Stable ha? pa to. Cash in. Kung ano yung cash in, ano yung cash, sorry, ano yung cash out. Dapat yun ang, mas mataas yung cash in. yung cash in mo. Kahit yun lang muna. So, yun yung principles na pinapagana mo dito. So, kung ano yung kinita mo, yun lang dapat ang pang-maintain mo, pang-develop mo. Yun yung target. Yun yung target. Sa ngayon, naaabot na siya. Naaabot na yan. na siya, oo. Ibig sabihin, hindi ka na naglalabas ng pera mo sa bulsa mo. Yes, oo. Meron tayong 3 staff dito. Naka 24-hour duty yan. Lahat So, yun. sa ngayon, Ang yun gastusin lang muna. sa kanila, nakukuha mo dito. Nakukuha na dito. Paano Then, mo nagawa ang yun? next, puhunan. Napuhunan ka muna. Kumusta yung mga tao mo?
tiwala ka. Yes. Yes, minsan nga 100,000 hawak-hawak nila. Wala naman problema. Ako, meron akong kasabihan na kung okay yung staff, increase mo na kagad. Oo. Kasi ngayon, papunta tayo dun sa stage na mahirap na maghanap ng Tao. lalo na sa farm. Okay. So, dalawa ang choice mo. Either makakuha ka ng okay lang, ganun, na okay lang yung price, or ako dun ako kasi sa medyo advanced eh. Okay. Tulad to, marunong mag-lechon, marunong sa tubo, marunong mag-electrical. Ano may problema yung konting ilaw mo, hindi ka na magtatawag ng electrician. Okay. Pakiano mo na, kasama na. Kumbaga, minamaximize ko rin. Yes, well compensated naman sila lahat. Oo. And happy ako doon. I think happy rin sila. Okay. Yun yung isa rin sa pinaka-importante. Tingin ko. Sir, invite mo naman yung audience natin. Puntahan ka dito sa Pilapil Farms at i-experience nila itong accommodation mo. Farm accommodation mo. Ni-invite ko kayo dito sa Pilapil Farms. Makikita nyo to sa Airbnb. Pilapil Farms Antipolo. Dito mafe-feel nyo na tanggal lang stress. Perfect siya for events, birthday, ano ba? Family gathering sila. Family gatherings, or kahit na dito hindi nyo maririnig yung bata na sabihin niya, Mama, Papa, I'm bored. Talagang mag-enjoy lahat dito sa pool, view, everything. Isa pa, pet lover sila. Ay, oo. Pwede ang pets. Pwede pets dito. Hindi lang siguro siyempre pwede dun sa inflatable, yung mga gano'n. Tsaka reasonable, like yung mga no smoking, siyempre basic. Bawal doon sa kubo, mamaya masunog. Bawal sa dome. But pwede. Hanap Pwede, lang may ng mga spots. Area, yes, responsible. Kasi malaki naman ang farm. Kasi may ihawan area rin naman tayo. Meron din tayong bonfire area. Lahat yan pwede. Sir, may Facebook page? Facebook page Pilapil Farms. Okay. Phone number, sir? Phone number 0917-536-3553. Ayan. At hopefully, pag nagkita tayo ulit ni Sir Nelson, Yes. ay siya na ang barangay captain ng barangay 292. 292 sa Binondo. Thank you. Oo. Thank you, sir. Salamat din sa Looking pagpunta. forward Yes, na yes. pag nagkita tayo ulit, ikaw ang barangay chairman. Ay, sana. Sir. Lapit. Thank you. And pasalamat dahil nabigyan ako ng chance para sa inyong vlog. Tagal na rin gusto ko na rin mag-vlog minsan, gano'n. Ang tagal na namin nag-uusap ni Sir Nelson. Ilang beses na ako sa kanya nagsabi, Sir, i-feature na kita. At lagi siyang tumatanggi pa kasi hindi pa daw ready ang farm. But this time, Tapos nahihiya din ako. this time nakita niya naman. Ready. Ready talaga ang farm. Ready mai-promote. Ready puntahan. Yes. At least ngayon pag tinanong mo, nakakailan sa isang linggo, alam ko na paano sagutin. May data ka. Kahit tapos na yung honeymoon period. May Alright. data. Yes. Sir, thank you so much. Talaga, na-appreciate ko. Sobra. Thank you. Yes. Ikaw, kumusta yung experience mo dito? Masaya ako. Naligo ako. Peter Ongzon. First time. Ayan, naligo ako. Nakita mo. Approve yun. Ibig sabihin, approve yun. Approve. At komportable. Nakatulog ako ng maayos. Nakapag-work ako, nakatulog ako ng maayos. Kapag-exercise din tayo. Sir Buddy. Kapag-exercise. Sir Buddy. Uy, mooncake. Yes. Ayan, thank you so much. Oo. At season kasi ngayon ng mooncake. Season ng mooncake. Then ito yung brand na talagang pinakasikat. Pakita natin sa kanila yung gabang. ito yung sikat. Ayun. Yun. Iba-ibang flavors yan. May iba, may itlog. So, may kwento to. Anong Ito lang. significant, sir, ng Hindi ko lang mooncake sa gaano Chinese? kabisado. Sabi ni... Pero yan basta yung time na nagda-dice rin, may games yan eh. Dice Oo. games.
Tapos nung nag-research si Sofia, pag kinain mo daw to, hindi dapat kumakain ka mag-isa. Dapat sinishare mo siya together para sabay-sabay yung kakain. At sabi mo sir, yung during the earlier times ng Parang may Chinese narinig ako civilization, na, oo, parang nilalagyan siya ng message. Tapos, Doon yun yung- tinatago. Oo, doon tinatago sa loob. tapos para yung makarating doon pagkakasunod ng pagkain. kabila. Nakalimutan ko na yung pinaka-story. Nabagsak yata ako dun sa subject na yun. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, pag barangay chairman ka na, looking forward ako, ipapasyal mo ako Pasyal sa kita Binondo. doon. Yes, gusto kong promise yan. kumain dun sa mga Esquiscanita na masasarap ang pagkain. Yes, yes. Yan ang gusto kong ma-experience. Targetin natin lahat yun. Oh, abangan! Sige. Sa social media ako maglalagyan ng content. Sure. No problem. Thank you, Para sir. sigurado. Ay, thank you. Thank you, sobra. Saka-friendly sir. Balik kayo. Kap. Saka sa Agri-business goes to Binondo. Oo, Kap. Thank you. Bye, Kuya Manoy. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.